Ang totoo, hindi naman talaga naghahanap ng mamahaling regalo ang ating mga magulang. Ang gusto lang nila ay maramdaman natin na hindi natin sila nakakalimutan. Di ba, Chef? Of course, kaya nga mahalaga pa rin sila na may oras pa rin tayo para sa kanila. Healing relationship with the parents. Yes. Hindi rin natin makakaila na minsan, ito, may mga tampuhan at minsan hindi pagkakaintindihan. Pero yun ay hindi dapat pinapatagal at dapat maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Tama. Dahil tayong mga anak, no, dapat nating respetuhin at mahalin ang ating mga magulang. Wala silang desisyon o ginagawa na mapapahamak naman tayo. Yes. Dahil ang totoo niyan, alam ng mga magulang kung ano ang tama at makakabuti para sa mga anak. Lagi nating iisipin na sila ay nasa dapit hapon na. Eto nga ang tanong, paano nga ba maiiwasan ang pagkakaroon ng mga ganitong sitwasyon? Yan. Hello, good morning. Ako nga pala si Ate Sherry Lynn. Ako po, si Chef Madge. Ayan. Good morning So medyo po. naano ako sa mga natin, mga insights eh. Opo. Nakaka-relate kasi tayo. di ba? Yes. Yan. Lahat kasi naman tayo ay isang anak, no? Yan. Yung mga magulang. Yan. Ako experience ko, nagkaroon din kaming misunderstanding ng daddy ko. Medyo matagal lang yun, pero ako pa rin yung sumuko, ako pa rin yung nag-sorry sa kanya. Kasi yung pagpapalaki sa akin, nung nanay at tatay ko, yung auntie ko, is lagi ako magsusorry. Yun yung very thankful ako kasi yun yung natutunan ko na hindi rin ako mapagtanim ng galit. Tatampo, sasamahin loob, pero resilient kasi ako eh. After nun parang wala na, nakalimutan ko na. Yung talagang, ako talaga lagi yung nagsusorry. Yes, opo, totoo po yun. So para sa akin po, katampuan kayo kung may konting hindi pagkakaintindihan ng parents. Ako po talaga, at the end of the day, hindi kami magkaayos. Kasi dati, ganun, kung gaano ka kamahal ng parents mo, kailangan, yun din yung iaano mo. So pag may konting misunderstanding, wag na natin pagpabukas. Tapusin natin ngayong araw kasi para bukas, okay na ang lahat. Hindi tayo magpapansinan, gano'n. Mas maganda yung pamumuhay kapag lahat okay. Yun po. Actually, napakabigat ng isang araw na may tampuhan. Opo, Oo. tama po. Especially kapag yung parents natin is medyo may age na eh. Opo. So, hindi natin kailangan makipag-argument na sa kanya. Kumbaga, pagbibigyan na lang natin. Tama po. Oo nga. Yan, tama po ba yun? Miss Ellen, ayan, hello, good morning. Hi! How are Hello. you? Ayan. Hello! Miss, kamusta, Oo, Sherry yan. and Chef? Alam mo, ang ganda ng pag-uusap natin at talaga namang nakakatuwa rin yung mga bisita, mga kasama nating bisita sa kanilang mga kanilang kwento. Totoo, di ba? Yung iba, sasabihin, ang kulit-kulit na ng magulang ko, ganyan. Hindi nila lang mag-grasp na parang paulit-ulit. Eh, syempre, no, baka darating din ng time, tayo na rin yung makulit. Syempre, hindi na yun nakaka-memorize, nakakaalala ng mga bagay, or, alam mo yun, as time goes by, talagang mentally, medyo hindi na sila ganun ka-equip. Kaya dapat mas higit pa tayo maging mas Correct. maunawa. Huwag na tayo makipagdiskusyonan pa, makipagtalo. Yan. Say, accept their advices, and then, okay, di ba? Ang saya lang ng buhay na we live peacefully every day of our lives with them. Kaya, wala nang argument, and at the same time, wala namang mawawala kung mag-sorry tayo, di ba? So, okay na yun. Miss Ellen, may tanong ako. Yan, di ba nagkaroon ng tampuhan, di ba, between parents and mga anak natin. Sino ba dapat unang magparaya? Yung mga magulang ba o yung anak? Kasi, Alam mo, dumating din ako sa point na gano'n eh, na nagkaroon kami ng tampuhan with my mom. kahit ako, kahit sino sa atin meron. As we mature, no, hindi na kailangan yung ako ba yung tama, siya ba yung mali, sino yung ganito, sino mauuna. Ikaw na sa sarili mo, magkusa ka na sorry po sa mga nasabi ko, sorry po sa nagawa ko. Kahit ba sa tingin mo wala kang maling nagawa or sa tingin mo hindi naman mali yung nasabi mo, pero pananaw nila parang nasaktan sila, mag-sorry ka na lang. At yun nga, kagaya ng sinabi ko, intentional apology, intentional sorry, wala namang mawawala. And mas magiging magaang pa sa kalooban mo na you are at peace. Anyway, minsan nga naman, hindi natin napapansin na yung dating malalakas nating magulang, yan, tatay natin, yung pala, hirap nang maglakad. Ang dating masiglang nanay, mabilis nang mapagod. Tapos, isang araw, marirealize natin,
tumanda na pala sila. Tapos hindi natin namamalayan kasi nga busy tayong lumalaki. Tama. Tama. Well, actually ito para sa ating lahat. What does true giving back means? Kapag sinabing giving back ba, madalas pera agad? Yung minsan Oo yun ang nasa isip natin, di ba? Pero ano nga ba talaga ang tunay na pagbibigay or pagbalik sa ating mga magulang? Ako, yung give back ko talaga, na ginawa ko talaga yung dumadalaw talaga ako. Tsaka tumatawag ako yan, nung buhay pa sila. Yun talagang ginagawa ko, kinakamusta ko. Pupunta talaga ako. Tapos yung sa daddy ko naman, nagte-text ako, kahit na alam kong galit siya sa akin, replyan niya ako o hindi, nagme-message ako sa kanya. Yung parang kahit na okay, at least alam ko na, nung nagkita kasi kami nung may sakit na siya, parang, actually nag-sorry siya sa akin, first time yun, kasi galit na galit siya. Tapos bigla niya ako hinawakan, tapos sabi niya, "Nak, I'm sorry ah." So yun talaga na-touch ako nun, kasi para sa isang tatay ko na napaka-strong, yun, para mag-sorry sa akin dun sa, alam ko na yung toughest time ng buhay niya. Lagi lang ako nagpapakumbaba, tsaka yung pagmamahal sa magulang. Yun yung the best na i-give back mo, tsaka yung time. Diba? No matter how busy we are. Yes, tama po. I agree. Para sa akin po talaga, oras po yung pinaka Yes. ating maibibigay sa kanila. Kasi during nung mga bata tayo, talagang buong oras niya nasa atin eh. Correct, So ngayon, yun po yung pwede nating ibigay na hanggat kasama natin sila, make time, always make time. Kahit gaano po ka-busy natin, kahit gaano tayo malayo sa isa't isa, kailangan po puntahan natin sila, bisitahin nila, kahit konting kwentuhan, konting kainan, masaya na yan sila eh. So ako po talaga, kaya pinili ko po, hindi po ako lumayo sa nanay ko. Gusto ko po kasama ko po siya hanggang Yes. sa tumanda po siya. Yes. Correct. Grabe. Ano po masabi niyo? Ang gaganda ng mga sharing at testimony sa mga kasama natin noon kasi talagang makikita mo galing sa puso nila ang lahat. And giving back talaga, it's not about material, it's not about gifts, it's not about money, but really maparamdam natin sa kanila yung value nila at gaano tayo nagpapasalamat. Inaalagaan natin sila ng may dangal, nirerespeto at binibigyan ng halaga. Makakwentuhan, makasalo sa simpleng pananghalian or hapunan, makamusta, 'di ba? At matanong kung anong kailangan nila. Yung intentional na ano pong kailangan ninyo ngayon, anong gusto ninyo, ganyan, 'di ba? Nakikinig sa kanila. Ang mga magulang nating matatanda, lahat sila may mga kanya-kanyang kwento-kwento, stories. Minsan, feeling nila, ano ba yun? Wala na ako nakakausap, walang nakikinig sa akin, di ba? Ano ba naman yung 5 minutes? Makinig ka sa kanila, di ba? So, talagang, yan ang mga simple pero tagos sa pusong giving back to them. Kaya, lagi natin yung gawin. At pag nakikita ng mga magulang natin yan, ng mga anak natin yan, na ganyan ang ginagawa natin, at sinasama rin natin sila, for sure, ganyan din ang gagawin nila sa atin. Talagang kailangan maipasa natin at maisabuhay yung mga magagandang ginagawa natin ng pagpapakita ng halaga at pasasalamat sa mga magulang. Maraming salamat! Yan. Eto, gusto ko talaga itanong to sa kanila. Kung may isang bagay kayong gustong sabihin sa inyong mga magulang ngayon, habang may pagkakataon o chance pa, ano ito? Ako siguro, kung nandito pa sila ngayon, gusto kong sabihin na nagpapasalamat ako sa kanila kasi kung di dahil sa pagiging strict na pagpapalaki nila sa akin, kundi sa pagkakaroon ng tough love, hindi ako magiging strong, independent na nanay at hindi rin ako magiging mabuting nanay sa mga anak ko kung hindi sa yung mga tinuturo nila. Napakahirap kasi, 'di ba? Yung very strict sila, hindi natin naiintindihan. Pero kapag tumanda ka, marirealize mo lahat ng ginagawa nila sa'yo, hindi naman yun para sa kanila eh. Para sa'yo yun, para mapabuti ka nila. Ako nun, di ko na-realize yun eh, di ba? Marami akong wrong decision. Pero, yung pag tumatanda tayo, marirealize natin na, ganun pala yun. Kaya pala sila mahigpit. Kaya pala ganun yung mga sinasabi nila. Ang hirap kasi, di ba? Ako din, nahirapan din ako. Nagpapasalamat ako sa daddy ko kasi lagi niya sinasabi sa akin, lagi ka na lang umiiyak. Pero, alam mo, hindi niya rin ako natitiis. Magiging okay din kami. Ako, ano po, talagang
love na love ko. Love na love kita kahit anong mangyari. Alam mo yan. So, hindi man ako expressive. I mean, hindi man ako vocal. Pero talagang sa expression ko, expressive ako. Talagang gusto ko rin. Minsan, sabihin ko ayaw ko siyang kasama. Pero, ano talaga, every time na lalakad kami, gusto ko kasama ko siya. Kasi, hindi natin alam kung hanggang kailan. So, hanggat nandito sila, kahit ano mangyari, love kita, Nay, at nandito lang ako. Sa akin naman, Yes no, po. mga ka-homies, ayan, alam natin na ang ating buhay ay talagang hindi natin masasabi. Maaaring ngayon, malakas ang mga magulang natin, bukas, biglang magkasakit or what not, pero ayaw natin yan, pero hindi natin masasabi talaga. Kaya hanggat maaari, hanggat maaga, pasalamat araw-araw, pasalamat. Time is spelled as love. Bigyan natin ng time, bigyan natin ng pagmamahal, ipakita natin ang kahalagahan nila sa pagbibigay ng oras kasama sila at sa pagpapakita ng ating pagmamahal. Kahit anuman yung form na yan or in what ways that we can, iparamdam at ipakita natin ang ating pagmamahal sa kanila. Yun lamang po at talagang araw-araw na pasasalamat na kayo po ang aking mga magulang. Yan. Thank you so much, Yan. Miss Thank you, Ellen. Miss Ellen. Yan. Thank you po. Hope to see you again soon here, ha? Huwag kang magsasawa. Thank you mga ka-homies! Yes, we love you, we love you. At Salamat po. syempre, thank you Ayan, din thank you sa sa ating ating- nagagandahan. Thank Yan, you mga po, sunshine. thank you po. Yan. Thank you for Armet. sharing your stories. Syempre, a celebration of business and community and service. Today, we bring together entrepreneurs, partners, and change makers to connect, grow, and create opportunities while supporting Rotary's mission. Let's listen and watch this. At the heart of a vibrant gathering of Rotarians, entrepreneurs, and community leaders at La Pavilion in Pasay City, Filipino talent and craftsmanship once again took center stage through a meaningful celebration of local products, innovation, and international collaboration. More than just a trade fair or a networking event, the gathering became a platform that highlighted the creativity, resilience, and entrepreneurial spirit of Filipinos while strengthening the bond among Rotary members not only in the Philippines but also across the globe. From handcrafted items, sustainable products, fashion pieces, wellness brands, and emerging technologies, the event proudly showcased products that truly reflect Filipino excellence. Rotary International continues to serve as a bridge that connects people from different cultures, industries, and nations through service and humanitarian efforts. The main purpose is to show to the people, as Rotarian, we gave them the chance to bring all those products, and some Rotarians might able to buy their products. It is like connection and communication. Rotary International is the oldest service organization in the world. We started in the United States and now we are present in more than 200 countries worldwide. And I am happy to say District Governor Mary May and her team has done a great job here, especially in basic education and literacy to the community of Manila, Pasay. They have been doing a great job, and it's fantastic to see the number of projects that they have executed from 1st July to date. It's amazing. As the event concluded, it carried a powerful message that through unity, service, and international cooperation, Rotary continues to empower communities while bringing Filipino excellence to the global stage. Ang ganda, di ba? Rotary yan, okay yan. Oo. Correct. At Yes. syempre, Baka meron pa kayong gustong pasalamatan. Gusto ko pong pasalamatan yung Mrs. Philippines International dahil sa guesting namin dito. At Wow. gusto ko rin pasalamatan tong mga tao na to for always supporting me. Yes. Si MC, si Mami Au, si Ate Ariza. Sorry, medyo madami teka lang, sana di ko sila mga Ate Weng, Ate Janet, Ate Precious, yung mga anak ko na very supportive sa akin. At saka si Cathy, si Rochelle, yung mga friends ko si Dena, si Rich, si Wena, si Adele.
at lahat ng mga friends ko na lagi nakasupport, yung mga laging bumoboto para sa akin. Yun lang po. Ayan. Yes, ako din po. Nagpapasalamat po ako sa Mrs. Philippines International sa opportunity na to po sa ginas po kami dito. At opo, thank you din po sa lahat ng mga supporters po, sa family ko po, sa nanay ko, sa anak ko, sa asawa ko, at sa mga friends ko na wala pong sawa na sumusuporta po sa akin. Sa asawa ko na kahit paulit-ulit ako sali ng sali, pero nandyan yan. Always, support lang po Yes, sa yeah. family ko. Thank you po. Yes.